Nagsisimula ang pelikula sa Vietnam noong 1991. Isang misteryosong lalaki na nakabalot ang katawan ay naglalakad sa gitna ng malakas na ulan papunta sa isang gusali. Ang lalaking ito ay si Moody Dutton, isang internasyonal na mamamaslang. Pagdating niya sa gusali, pumasok siya sa isang silid at nakita ang isang bangkay sa sahig. Hinugot niya ang kanyang baril. Ang buong silid ay puno ng mga patay na tao, resulta ng isang madugong masaker ng isang gang. Lumapit si Moody para kunin ang pera pero may narinig siyang ingay mula sa aparador sa likuran niya. Maingat siyang lumapit habang nakatutok ang baril at laking gulat niya nang makita ang isang batang babae na takot at nakatutok sa kanya ng baril. Pumutok ang baril ng bata pero hindi ito tumama. Maingat na kinuha ni Moody ang baril, nilinis ito at ibinalik sa bata. Napapayag niya ang bata na lumabas ng aparador at sumama sa kanya. Pinangalanan niya itong Ana. Pagkalipas ng 30 taon, isang gangster ang nagmamadaling pumunta sa isang hotel kung saan dapat ay nananatili ang anak ng kanyang amo na si Anton. Hindi ito sumasagot sa tawag ng ilang oras at galit na ang gangster dahil hinahanap ito ng kanyang ama. Nagpilit siyang pumasok sa kwarto ni Anton, ngunit nagulat siya nang makitang ang kaibigan nitong si Vali ang nasa kama. Si Anton ay dinukot at tinawagan mismo ng mga kidnapper. Ang kanyang ama humihingi ng $3 million bilang ransom. Sumang-ayon sila sa palitan at nagtungo ang mga gangster sa tagpuan, dala ang kanilang mga baril. Pagdating ng isang asul na van, sinuri nila ang likuran nito, ngunit wala itong laman. Hinila nila palabas ang driver. Si Ana na ngayon ay ganap ng dalaga. Sinuri nila ang kanyang katawan. Dinala siya ng mga lalaki sa mansyon ng kanilang amo na si Don Pra. Hinila siya sa harap ni Don na sinuntok siya sa sikmura, pero sinabi rin nito na kunin niya ang pera. Binalaan siya ni Don na kapag kinuha niya ang pera, huhulihin nila siya at ang kanyang boss at papatayin. Ngunit sinabi ni Ana na hindi siya naroon para sa pera. Ipinakita niya ang kanyang nakatagong patalim at sinaksak si Don sa leeg. Pinatay rin niya ang 2 gwardya sa tabi nito. Lumakad, siya palayo ng kalmado, iniwan ang salapi. Paglabas niya ng gusali, pinaputukan siya ng mga gwardya pero napatay ang lahat ng mga ito ng isang sniper. Sumakay siya sa van ng mga gangster at tumakas habang pinapaputukan. Sa kagubatan malapit doon, naroon si Moody kasama si Anton na nakagapos at may busal. Iniwan niya ito roon at umalis kasama si Ana. Itinapon ni Moody ang kanyang rifle sa lawa at nagulat sa kanyang kliyente na natapos na ang trabaho. Sabay kuha ng bayad, kinabukasan, nagtungo si Ana sa isang bookstore na pinapatakbo niya bilang takip sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang mamamaslang. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi siya at naghanda ng mga cupcake para sa ika-70 kaarawan ni Moody. Nagmaneho siya papunta sa mansyon nito at nakipagkita sa tagapag-alaga ni Moody. Sabay nilang sinorpresa si Moody, ngunit bigla silang inatake nito gamit ang bagong drone at sinigawan silang ayaw na niya ng birthday. Binigyan siya ni Ana ng cupcake at sinabihang humiling siya bago ibinigay ang isang Flying V guitar na pagmamay-ari ni Albert King, na agad niyang nagustuhan. Bigla siyang inubo ng malakas dahil sa lumalalang kalusugan, pero tumanggi pa ring magpagamot. Dinala ni Moody si Ana sa kanyang lihim na taguan sa ilalim ng sahig ng kamalig. Ginamit niya ang isang thumb drive na nakatago sa kanyang pendant upang buksan ang kanyang pangunahing computer. Sinabi niya kay Ana na binili niya ang gusali kung saan naroon ang bookstore at ito na ay pag-aari ni Ana. Hiniling ni Moody kay Ana na hanapin ang dati niyang kakilala na si Lucas Hayes. Pumayag si Ana at nagtungo sa isang laundry shop na pagmamay-ari ng kaibigan nilang si Benny na ginagamit iyon bilang takip sa kanyang hacking business. Hiniling ni Ana kay Benny na hanapin si Lucas. Kinabukasan sa bookstore, dumating ang isang lalaki na kunwaring interesado sa mga bihirang libro. Ipinakita ni Ana ang isang libro, ngunit biglang nagbago ng usapan ang lalaki. Mas interesado siya kay Ana mismo at iniabot ang kanyang calling card, nakasulat ang pangalang Michael Rembrandt. Kinabukasan, muling nagkita si Ana at si Benny, na ibinalita na ang huling bakas kay Lucas Hayes ay nakita siya noong bata pa at iniabot sa kanya ang isang drive na may detalyadong impormasyon. Pagkatapos nito, nagtungo si Ana kay Moody upang ibigay ang impormasyon. Ngunit pagpasok niya sa bahay, laking gulat niya nang makita ang tagapag-alaga ni Moody na patay na. Hinugot ni Ana ang kanyang baril at nagsimulang mag-imbestiga. Nakita niya ang gitara na binili niya para kay Moody na wasak at nagsimulang maisip ang labanang naganap. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa matuklasan niya ang bangkay ni Moody sa bathtub, patay na dahil sa shotgun blast sa mukha. Naupo si Ana sa sobrang pagkabigla at nakita ang drone controller ni Moody.
Nang buksan niya ito, lumipad ang drone papunta sa kanya, dala-dala ang kwintas na thumb drive ni Moody. Nagmadaling umalis si Ana mula sa mansyon habang tinatawagan si Benny at binabalaan itong mag-ingat hanggang sa makarating siya roon. Dumating siya sa laundry shop, pero huli na siya. Natagpuan niyang patay si Benny sa loob ng steamer, sunog na sunog ang katawan. Bumalik si Ana sa kanyang bookstore para kunin ang kanyang mga gamit, pero biglang dumating ang mga armadong lalaki at pinagbabarilang tindahan gamit ang high-powered rifles. Halos wasakin ito. Nakaiwas si Ana sa ulan ng bala at nagtago sa likod ng mesa. Nakita ng mga lalaki ang kanyang mga binti at inakala nilang patay na siya. Pero nang lapitan ng isa, binaril siya ni Ana sa ulo. Ang isa pang lalaki ay nagtangkang tumakas gamit ang van, pero nauna na ron si Ana at pinatay rin ito. Nakatakas siya sa eksena bago dumating ang mga pulis. Kinabukasan, nagtungo si Ana sa isang internet cafe at pinag-aralan ang impormasyon tungkol kay Lucas Hayes. Nalaman niya na ang ama ni Lucas na si Edward, na nagpapatakbo ng isang kumpanyang akusado ng pagbebenta ng kemikal na sandata, ay pinaslang nang suriin niya ang thumb drive ni Moody. Napagtanto niyang si Moody pala ang mamamaslang na pumatay kay Edward sa Vietnam. Naglakbay si Ana patungong Vietnam upang alamin ang koneksyon ni Edward sa pagkamatay ni Moody. Sa isang probinsya sa Vietnam, isang grupo ng mga biker ang mabilis na nagmamaneho sa kalsada nang biglang may isang biker na nakaitim ang dumaan sa kanila, dahilan upang mag-crash ang isa. Natunton ng gang ang motorsiklo at nadiskubre nilang si Ana pala ang rider. Nakilala, siya ng leader ng gang na si Billy Boy. Ibinigay niya kay Billy ang kanyang motor at binanggit ang pangalang Joso Hall, ang taong namumuno ngayon sa kumpanya ni Edward. Nalaman ni Billy Boy na patay na si Moody at napaisip kung sangkot ba si V. Sinabi ni Ana na gusto lang niyang makipag-usap. Kaya tinawagan ni Billy ang isa sa kanyang mga biker na nagtatrabaho bilang security sa kumpanya ni V upang ayusin ang isang pagkikita para kay Ana. Nalaman niyang laging may kasamang security si V at mahilig ito sa sigarilyo. Inihanda ni Ana ang isang regalo sa paboritong sigarilyo ni V at inilagay ito sa isang kahon. Kinagabihan, naglalakbay si V kasama ang kanyang team nang harangin sila ng grupo ni Billy Boy, armado ang buong convoy. Pumasok si Ana sa sasakyan ni V at sinabi kung gaano kadaling mapuntahan siya. Hiniling niyang sabihin ni V ang tungkol sa buhay ni Edward sa kumpanya o siya raw ang huling makikita nito. Iniwan niya ang kanyang calling card. Tinawagan siya ni V makalipas ang ilang sandali. Halatang nababahala na si Ana ay tinutugis siya. Pero sinabi ni Ana na ang nais lang niya ay malaman ang tungkol sa anak ni Edward na si Lucas. Dahil dito, pumayag si V sa isang meeting sa kanyang opisina kasama ang kanyang abogado. Ipinakita ni Ana na alam niya ang galaw nila pareho. Pumunta si Ana sa gusali ni V, dumaan sa security at inihatid papunta kina V, at sa abogado nitong si Dudo Mirecho, agad si Ana sa punto. Gusto niyang malaman ang tungkol kay Lucas dahil 3 na sa kanyang mga kaibigan ang patay dahil sa kanya. Nag-alala sina V at Du, ngunit sinubukan ni Du na ihinto ang pagtatanong ni Ana. Bigla niyang binaril si Du sa ulo. Kinuha niya ang isa sa mga sigarilyong ipinadala ni Ana at hiniling na malaman ang lahat tungkol kay Ana. Sinuri ni Ana ang paligid, saka hinugot ang isang patalim na nakatago sa anyong sigarilyo at sinaksak si Du sa mukha. Nagtago siya sa air vents habang rumaragasa ang mga kalaban, papasok-pinasok ng mga lalaki ang kwarto at pinaputukan ang kisame habang halos hindi tamaan si Ana. Nagawang paganahin ni Ana ang mga sprinkler upang takpan ang tunog ng kanyang kilos. Bago siya tumalon mula sa kisame at tinutukan si Du ng baril, pinilit ang mga tauhan nito na ibaba ang kanilang mga armas. Mabilis na tumakbo si Ana at gumamit ng kable ng kuryente para i-electrocute ang mga lalaking humahabol sa kanya. May mga lalaking muling nagpaputok sa kanya, pero magaling si Ana. Napatay niya ang 2 sa kanila bago kumuha ng hose at nagrepel pababa sa ground floor. Habang tumatakbo palabas, bigla siyang nabundol ng kotse at bumagsak sa sakit. Nahuli siya ni Du at ng kanyang mga tauhan at agad siyang sinimulang imbestigahan. Tumanggi si Ana na magsalita dahil dito ginamitan siya ni Du ng matinding pagpapahirap sa loob ng ilang oras at ikinulong siya ng mag-isa. Hindi pa rin sumuko si Ana kaya't dinala ni Du ang isang profesional, si Rembrandt. Pinakain siya ni Rembrandt ng bone broth at sinabing makakatulong ito sa pamamaga. Ipinahayag niyang nagtatrabaho sila ni Du para sa iisang amo, ngunit wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ni Moody. Si Du lang ang may gawa nun. Nag-alok siya ng tulong kay Ana, pero kailangan din niya ng tulong nito. Nagtungo siya kay Du upang makipag-usap, pero ayaw sana ni Du na makisangkot si Rembrandt, lalo na't pinatay niya si V nang walang pahintulot ng kanilang boss. Umalis si Rembrandt,
Pero may ibang plano si Dubalak niyang ipapatay si Ana habang naroon si Rembrandt, iniisip na ang boss ang magagalit kay Rembrandt at palalayasin ito. Nagpadala siya ng 3 tauhan upang itali si Ana at balutin ng kumot sa leeg upang magmukhang nagpakamatay ito. Pero nang lapitan siya ng isa sa kanila, biglang lumaban si Ana. Nakawala siya at ginamit ang isang food tray upang mapabagsak ang mga lalaki bago niya brutal na pinatay ang huli. Nakatakas si Ana at makalipas ang ilang sandali dumating si Rembrandt na mangha sa kakayahan ni Ana. Pinalaan niya si Du na babalik si Ana upang maghiganti, pero sagot ni Du, "Yan ang gusto ko." Pumunta si Ana kay Billy Boy na nagbabala sa kanyang tumakas at mabuhay, pero determinado si Ana sa paghihiganti. Naalala niya noong bata pa siya, sinubukang ilabas siya ni Moody palabas ng bansa, pero hindi siya pinayagang makalampas ng mga sundalo. Kaya't pinatay ni Moody ang lahat ng mga sundalo para lang sa kanya. Napaluha si Ana sa alaala ng lahat ng kabutihang ginawa ni Moody para sa kanya. Sa narinig, tinulungan siya ni Billy Boy, isinakay siya sa bangka papunta sa gitna ng kagubatan ng Vietnam. Dinala siya sa isang Catholic hospital kung saan huling naitala ang presensya ni Lucas Hayes. Maraming taon na ang nakalilipas, nagkunwari siyang galing sa Ministry of Health at nakuha niya ang file ni Edward mula sa mga madre. Tinawagan niya si Billy Boy upang ipahanap ang file number at nalaman nilang ayon sa record, kailanman ay hindi umalis si Lucas Hayes sa ospital. Pumalik si Ana sa ospital at nalaman niyang muling na-admit si Lucas sa ilalim ng pangalang Christian. Inihatid siya sa isang kwarto at ipinakita si Lucas, bingi at bulag. Tumawag si Rembrandt kay Ana at sinabi niyang alam niyang nasa Catholic school ito. Hiniling niyang magkita sila at pumayag si Ana, ibinigay ang oras at lugar. Nagkita sina Ana at Rembrandt sa isang hapunan kung saan sinubukan ni Rembrandt siyang kumbinsihing itigil ang paghahabol sa kanyang amo. Nagbanta sila sa isa't isa sa ilalim ng mesa habang nakaumang ang kanilang mga baril pero naroon din ang tensyon, na uwi pa sa halatang pang-aakit. Muling binalaan ni Rembrandt si Ana na baka siya'y mapatay sa kanyang paghihiganti, pero sagot ni Ana, kailangan niyang ipaghiganti si Moody. Umalis si Ana at habang palabas si Rembrandt ng restaurant, tinawagan ni Du ang isa sa kanyang tauhan. Nag-utos ito na patayin si Ana. Tumawag si Du kay Rembrandt at sinabing nahanap na nila ang hotel room ni Ana. Pero habang kausap siya, biglang inatake si Rembrandt. Nilabanan niya ang dalawang umatake sa kanya pero may isa pang dumating at nagpaputok. Tumakbo si Rembrandt para magtago. Habang patuloy ang mga kalaban sa paghabol, napilitang makipaglaban si Rembrandt pero bihasa siya at napatay niya silang lahat. Ang huling lalaki na nagbabantay ay nakita si Rembrandt na naglalakad palayo ng walang galos at sumasakay sa taxi. Hinugot niya ang baril niya at sinundan ang taxi, pero nalinlang pala siya ni Rembrandt. Sa apartment ni Du, isa sa mga tauhan niya ang tinamaan ng bala sa likod ng pinto. Inaambush na pala siya ni Ana. Pinahirapan siya ni Ana sa parehong paraan ng pagpapahirap sa kanya noon bago siya brutal na pinatay. Dumating si Rembrandt sa apartment na may dalang baril pero huli na nakita niyang nakabitin si Du sa kisame gamit ang bedsheet. Tumawag si Ana at sinabi sa kanya na alam na niya kung sino ang boss niya. "Kita tayo muli," sabi ni Ana. Bigla namang pinaputukan si Rembrandt kaya napilitan siyang tumakbo. Pumasok si Ana, may dalang shotgun at nagsimulang hanapin siya. Inatake siya ni Du at nauwi sila sa isang matinding labanan. Nagawang itulak ni Ana si Du at nang may pagkakataon, kumuha siya ng kutsilyo at inatake ito. Nagbakbakan silang dalawa at nauwi ito sa isang masakit at marahas na pagtutunggali. Paglabas ni Ana sa gusali, bigla siyang binaril sa tagiliran pero agad namang pinatay ang umatake ng isang misteryosong lalaking nakabalabal. Sa gulat ni Ana, ito ay si Moody pala. Buhay pa siya. Tinulungan siya ni Moody at kinamot ang kanyang sugat. Ikinuwento ni Moody na inambush niya ang huling umatake sa mansion at pinagkunwariyang siya ang namatay. Nalaman nilang ang boss ni Rembrandt ay magdaraos ng charity banquet sa kanyang mansion. Ayon kay Billy Bob, alam ng kalaban na paparating si Ana. Dumating ang araw ng banquet. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng mansion. May mga aso, drone at bangka na nagpapatrolya. Nagsimula ang pagdiriwang at nasa loob si Rembrandt, nakabantay para kay Ana na nakadisguise bilang waitress. Lumabas ang boss ni Rembrandt at nagsimulang magsalita. Ipinwesto ni Ana ang kanyang baril at sinubukang umiwas sa paningin ni Rembrandt. Ngunit nakita siya ni Rembrandt at nasagip bago niya mapaputukan ang boss. Nagdulot ito ng kaguluhan sa buong ballroom. Agad na inilabas ang boss papunta sa kanyang panic bunker para i-lockdown.
Samantala, muling bumuka ang sugat ni Ana at sinundan siya ni Rembrandt sa pamamagitan ng bakas ng dugo. Inatake siya ni Ana pero tinamaan siya sa balikat. Tumakas si Ana habang patuloy na hinahabol ni Rembrandt. Sa loob ng bunker, inambush ni Moody ang boss na isiniwalat na siya pala ay si Edward Hayes. Siya ang umupa kay Moody para patayin siya, ngunit pineki niya lang ang kanyang kamatayan para maitago ang kanyang sarili, ang anak niyang si Lucas, at ang kanyang kriminal na imperyo. Sinabi ni Moody na hinahanap lang niya si Lucas para makabawi sa pagkakamali dahil akala niyang pinatay niya si Edward. Inamin ni Edward na siya rin ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng kaguluhan. Umamin si Moody na hindi rin siya mabuting tao pero hindi niya kailanman pinanggap na mabuti siya. Pareho raw silang kailangang magbayad sa kanilang mga kasalanan. Pagkatapos ay inilabas ni Moody ang isang bomba mula sa kanyang bag, layuning tapusin silang dalawa. Nasundan ni Rembrandt si Ana, nasugatan at nawawalan na ng dugo. Itinataas na niya ang baril para patayin si Ana, ngunit sumabog ang bomba ni Moody. Napalipad sila pareho at nagbigay ng pagkakataon kay Ana upang makatakas. Nakauwi si Ana sa kanyang bayan. Naalala niya ang gabi ng massacre, isang gang ang umatake sa kanilang compound. Pinilit siyang panoorin habang pinapatay sa kalsada ang kanyang mga magulang. Dinala siya sa hideout ng gang at doon ay nakita niyang nag-aayos ng baril ang isa sa mga gangster. Nang maiwang mag-isa, ginamit ni Ana ang pagkakataong iyon upang buuin ang baril at patayin ang lahat ng lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Nakapunta si Ana sa kanyang apartment. Ngunit dumating si Rembrandt. Nagharap silang muli, parehong nakaumang ang kanilang mga baril. Narinig ang isang putok. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Ana sa gusali, mag-isa, at dito nagtatapos ang ating pelikula. Salamat sa panunood, kaibigan. Please, subscribe and share my videos for more recaps.